Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Holy Righteous One, the Creator of heaven and earth. For He is our Father. He created us in His image and likeness. He is our portion. He is our treasure. And we are His inheritance. And I praise my Jesus Christ, the only mediator to the Almighty Father, our Redeemer, Emmanuel, Messiah, the Son of God, the only begotten Son. He gave His life on the cross for the forgiveness of our iniquities. And so we have a hope in a future because of Jesus Christ. And He will come again to judge the people at the last days. And our Jesus prayed to our Father to send to us the Holy Spirit, always guiding us, always reminding us to obey our Father and teaching us the ways of our Savior, Jesus Christ. Our Father loves us so much that He has given us the Bible, guidelines, the book that our Father authored on how to live in this world. Yung manual natin. Kaya magpapasalamat tayo sa tatay natin. Dahil itong Bible, kompleto ito. From beginning to end. Hindi nare-revised, hindi nagbabago dahil si Almighty Father, He will never change. So last time we read Psalms 109 and 110. Dito sa Psalm 109, plea for judgment of false accusers. Ang Hebrew word na accusers, Satan. So, sino nag-aakusa sa atin? Ang gumagawa ng mga maling kwento or slander, si Satan. Ngayon, baka sabihin ninyo, bakit tao naman ang nagsasalita? Kasi yung mga tao na gumagawa ng kasinungalingan, naninirang puri, possessed by demons. Dahil kung sila ay kay Almighty Father, hindi sila maninira, hindi sila mananakit ng kapwa-tao, hindi sila mangchichismis. At kung tayo ay nagkasala, nakapagsira tayo ng ibang tao, hingi tayo ng kapatawaran kay Almighty Father. Pwede rin tayong humingi ng forgiveness kay Jesus Christ because Jesus also forgives sins like the Almighty Father. He is also God. Bakit God si Jesus Christ? Binigyan ng power, dominion, authority ni Almighty Father, si Jesus Christ, in heaven, on earth, and under the earth. At kung tayo ay followers ni Almighty Father, ni Jesus Christ, dapat meron tayong fruits of the Holy Spirit. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Kaya kung mahal natin ang kapwa-tao natin, hindi tayo mag-aakusa, hindi tayo mangchichismis. Pwede nating pagsabihan ang brethren natin, provided na tayo ay hindi gumagawa ng kadumihan. Dahil tayo ay mapupulaanan ng mga tao. Or mapagsasabihan
Kaya yung mga lumalabas sa bibig natin, babantayan natin. Kung alam nating masama, hindi na natin sasabihin. At wala tayo dapat na hatred sa puso natin. Kung nagagalit man tayo, i-offer natin yung kay Almighty Father para mawala yung galit natin. Dahil si Jesus, hindi siya nagtanim ng galit o sama ng loob o chinismis niya yung ibang mga tao or nagsabi siya ng masama tungkol sa tao. Gagayahin natin si Jesus Christ. Siya ang ating cornerstone, yung ating rock. At kung merong naninira sa atin, ibibigay natin kay Almighty Father. Si Almighty Father, He will avenge us. Ano lang ang gagawin natin? Be still. Do not be afraid. I will avenge you. Sabi ni Almighty Father. Si Almighty Father, siya ang takbuhan ng mga taong inaape. Fatherless, widow, mga vulnerable people, mga foreigners or aliens of these aliens ng isang lugar. So tayo, hindi rin naman talaga tayo taga dito. Alien din tayo sa mundo na to because we are just sojourners. Travelers lang tayo dito sa mundo na to. So yung mga nag-aakusa, their posterity will be cut off, and in the generation following, let their name be blotted out. Matatanggal ang name nila for all eternity. Mapupunta sa eternal damnation, kaya blotted out, kakalimutan ni Almighty Father. So dapat lagi tayong magpapasalamat sa tatay natin dahil dapat ang lumalabas sa bibig natin puro pagpapasalamat kay Almighty Father. Puro pagmamahal. At kung may ginagawang kamalian ng brethren natin, we will never condone it. We will not tolerate it. We will not enable wickedness. Pagsasabihan natin. Dahil bakit natin pagsasabihan? We will help our brethren. Dahil tulong-tulong tayo. Magtutulungan tayo. Dapat pag may pagkakamali ang isa, brother, mali yan, sister, mali yan. Magagalit si Almighty Father sa atin. So para mapagsabi natin yung brethren natin, hindi rin tayo dapat gagawa ng wickedness. Dahil baka sabihin, bakit ikaw gumagawa ka nito? Bakit ikaw ganun ka? Pero may mga tao na hindi mawawala yung inis nila sa atin because we are children of the Almighty God. We are the friends of Jesus Christ. Hindi tanggap ng society na to ang mga salita ni Almighty Father. But since we love our Father and we know that we came from Him, we will obey His commandments, His statutes, His ordinances. Dahil alam natin na sa tatay natin, we will have bliss and eternal salvation. Ngayon, dito naman sa Psalm 110, the Lord said to my Lord, si Almighty Father, sinabi niya kay Jesus Christ, no? Yung Lord said to my Lord.
Yung my dito, si David, the Lord said to my Lord, no? Si Almighty Father. So, tatlong, tatlong persona. Si Almighty Father, yung my, si David yon, yung Lord, si Jesus Christ. Pinatutungkulan. Sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Itinaas ni Almighty Father si Jesus Christ. The Lord shall send the rod of the strength out of Zion, rule in the midst of your enemies. Magro-rule si Jesus Christ. He's the coming King and He will judge the people at the last days. Kasi siya rin ay high priest forever in the order of Melchizedek. So walang representative si Jesus Christ. Nag-iisa si Jesus Christ. Lahat tayo under kay Jesus Christ, pantay-pantay tayo. Si Jesus Christ ang ating leader. Siya ang nangunguna sa atin. Siya na ang high priest. Kaya siya priest forever because Jesus is alive. He died but He rose from the dead after 3 days. And He ascended to heaven. Kahit na yung flesh niya, kitang-kita ng mga tao na umakyat sa heaven sa Book of Acts. Ang kalakasan natin, the Lord is at your right hand. Ibig sabihin, support and strength ni Almighty Father. He shall execute kings. Sino yung mga kings dito? Yung mga, nabanggit na mga kings dito ay yung mga tao na they thought that they were kings dahil sila ay mas angat sa ibang tao dito sa mundo, or sila ay mayaman or may power, no? And kahit na simpleng tao, pwedeng masabihan na king dahil in one way or the other, tayo ang nagdidesisyon, tayo ay hari ng buhay natin. No? In the day of His wrath, He shall execute kings in the day of His wrath. He shall judge among the nations and shall fill the places with dead bodies. He shall execute the heads of many countries. Heads of many countries, mga nangunguna sa bawat bansa. Fill the places with dead bodies. Pag sinasabing dead bodies, eternal damnation, ito, dadalhin sa eternal damnation yung kanilang mga kaluluwa. He shall drink of the brook by the wayside. Therefore, he shall lift up the head. So, dito na tayo, Psalm 111. Praise the Lord. No? Ibig sabihin ng praise the Lord ay hallelujah in Hebrew. Kasi yung first 4 letters, yung whole, it's an event place or place of gathering. And then yung Eluya, it's like Elijah or Elijah, meaning Yahweh is my God. So, celebrating the God Almighty, ibig sabihin ng hallelujah. Sa ibang sa Arabic naman halal, no? Ang halal ibig sabihin naman ay to praise. So same meaning din, to shine, no? So or celebrate the Almighty Father. Celebrate the Almighty God. I will praise the Lord with my whole heart, buong puso. Hindi kalahating puso, hindi 1/10 ng puso, buong puso. Praise the Lord with my whole heart. Ibig sabihin ng whole heart, whole being. Alam natin ang heart, yun ang ating sa circulatory system, yun ang main na nagpapatibok ng buong katawan natin, yung heart. In the assembly of the upright and in the congregations. Sa buong mundo, sa mga tao, makikita nila na buong puso natin
Pupurihin si Almighty Father. The works of the Lord are great, studied by all who have pleasure in them. Ang gawa ni Almighty Father, it's amazing, awesome. Studied by all who have pleasure in them. Studied, pinag-aralan, sinaliksik, no? Seek by all who have pleasure in them. Yung masaya na gustong kilalanin si Almighty Father, hindi napipilitan, willing heart to know the Almighty Father. Seek ye the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Studied by all who have pleasure in them. His work is honorable and glorious, and his righteousness endures forever. Yung righteousness ni Almighty Father, it's forever, for all eternity. Hindi siya magbabago. He has made his wonderful works to be remembered. Yung mga gawa ni Almighty Father, for us to remember. Lahat nakaharap na sa mukha natin. Yung testimony, itong Bible nakaharap na rin sa atin. Lahat ibinigay ni Almighty Father for us to remember his wonderful works. The Lord is gracious and full of compassion. Maawain si Almighty Father. Kaya nga napapatawad niya tayo at pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Kahit napaka-dumi natin. He has given food to those who fear Him. Sa mga may takot kay Almighty Father, yung nirerespeto siya, hindi niya pinapabayaan ang mga anak niya. He will ever be mindful of His covenant. Hindi niya kakalimutan din yung covenant, yung testament, yung kontrata. Ano yung kontrata natin? Na makakabalik tayo sa tatay natin if we follow His laws, His statutes. Ano yung law ni Almighty Father? To love Him with our whole being, with our whole soul, mind, body, and spirit, and heart. At saka, to love our brethren. So, yung 10 Commandments, sinamarize na ni Jesus Christ. Naging 2 na lang. Mahalin natin ang ating brethren. Dahil sa brethren, kasama na rin yung neighbor natin. Kasama na yung parents doon. Kasama na rin yung mga teachers nyo doon. Kasama na rin yung mga taong wicked. Kasama na rin yung taong mga bata, mga matanda, mayaman o mahirap. Lahat na ng tao sa love your neighbor as you love yourselves. Gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Ibig sabihin, hindi tayo magnanakaw. Hindi natin papatayin ang mga kapwa-tao natin. Irerespeto natin. Hindi natin i-chismis. Hindi natin hindi natin sisiraan. Yun ang pagmamahal sa kapwa-tao. Ngayon, may mga tao na ang trabaho nila ay manira ng kapwa-tao. May ganong mga tao na din ang trabaho nila. Maghanap na sila ng bagong trabaho. Kung talagang mahal nila si Almighty Father. May mga tao na nang dadaya ng kapwa-tao para lang makabenta. Sasabihin, okay ang item. Okay ang mga goods. Pero ang totoo, may sira. So, minamahal mo ba ang kapwa-tao pag ganun ka? Hindi mo minamahal. Gusto mong makaisa. Gusto mong manloko, mangmanipula ng kapwa-tao.
Kung ikaw ay mo manipula ka, maloko ka, huwag ka rin manloko ng kapwa-tao mo. Kung ayaw mong machismis, huwag ka rin magchismis ng kapwa-tao mo. Yun ang utos sa atin. Verse 6, He has declared to His people the power of His works in giving them the heritage of the nations. Heritage or inheritance. May inheritance na namang binabanggit. Ano ba kasi lagi ang binabanggit na inheritance? Ang inheritance ni Almighty Father, tayo. Ang inheritance natin si Almighty Father. Ang treasure ni Almighty Father, tayo. Ang treasure natin, si Almighty Father. Ang portion ni Almighty Father, tayo. Ang portion natin, si Almighty Father. Dahil pag nasa sa atin si Almighty Father, lahat na nasa sa atin. Dahil siya ang gumawa ng mundo na to. The works of His hands are verity and justice. Ang gawa ni Almighty Father, gawa ng kanyang kamay ay totoo at may equality. Justice and verity. Verity means truth. So yung tao, mahilig sa kasinungalingan, gumagawa ng kasinungalingan. Simula pa noong ang mga tao ay nagkasala. Gumawa na ng kasinungalingan. Hanggang ngayon yung mga tao gumagawa ng kasinungalingan. Sa mundo natin, kung sino ang mas maraming kakampi, yun ang pinaniniwalaan ng tao. Kahit hindi naman totoo. Yun ang ina-accept ng society kahit hindi totoo pag marami ang naniniwala. Kaya ang daming mga tao na nag-hire sila ng mga nagwo-work na magbalita sa internet, nag-hire sila ng magpapakalat ng maling information. Dahil ano ang totoo? Ang totoo ay ang Bible. Ang totoo kung ano ang nasa Bible. Si Almighty Father, it's for us. Hindi niya iniisip yung kanyang sarili. Tayo ang lagi ang iniisip niya. Kahit lagi natin siya nasasaktan, iniisip niya tayo. Pinapatawad niya tayo. Binigay pa niya sa atin si Jesus Christ. Pero ang tao hindi na natuto. Mahilig maniwala sa mga kasinungalingan. Mas gusto nilang paniwalaan ang science. Kinalimutan si Almighty Father. Magpasalamat tayo sa tatay natin, merong Bible. Magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Pinadala niya sa atin ang Holy Spirit. Magpasalamat tayo sa tatay natin. Alam niyo ba yung word na pharmakia? Ang pharmakia refers to the use of drugs, potions, or magic spell. Yon ang Greek word na pharmakia. Doon galing ang salitang pharmacy. Sabi niya, bakit hindi ka, umiinom ka ng gamot? Oo, umiinom ako ng gamot. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng mga dahon. Kasi yung dahon, pinaprocess na yon. Yung dahon, pinaprocess na yun, yung compound nun, yun ang kinukuha, and then, hinahaluan, kaya nabubuo, hinahaluan ng starch. Kaya nabubuo yung tableta. Or pag nasa capsule, may gel yun. Pero, yung pinaka-katas nun ng halaman, nandun yun. Galing lahat kay Almighty Father. Kaya umiinom ako ng gamot na galing sa drugstore.
So, alam natin ano yung pharmakia. A Greek word that refers to the use of drugs, potions, or magic spells. Pharmacy, pharmaceutical. Doon galing ang word na yon, ha? Kaya umiinom ako ng galing sa drugstore. Ngayon, yung ibang tinuturo sa atin sa school, mali. Ha? Mali. Dito kasi tayo dapat nakafocus sa Bible. Instead na yung mga bata sana, no, ituro yung Bible sa mga bata. Ano ang tinuturo natin? Napapalayo kay Almighty Father. Si Almighty Father, the works of His hands are verity and justice. All His precepts are sure. Sure ang precepts ni Almighty Father. Hindi maipagkakaila. Regulations, directives, principles within a particular sphere or of knowledge. Yun ang isabi ng precepts. Ibig sabihin ng precepts, principles within a particular sphere of knowledge, a set of rules or principles. Lahat ng mga nandito sa Bible, sure. Kung paano ni Almighty Father ginawa ang mundo, sure ito na nasa Bible. Ganit. Kung anong nasa Bible, yun ang susundin. Dahil yung mga tao sinungaling. Dugtong na kasinungalingan ang ginawa ng tao. Kaya nandito sa Bible, the father of all lies, si Satan, father of all lies, si Lucifer. Dahil si Almighty Father, He is for truth and justice. Verse 8, they stand fast forever and ever. Hindi magbabago yung truth. Pag yung truth, no, hindi nagbabago yun eh. Pero yung kasinungalingan, laging nare-revise, yung mga nasa books, nire-revise. Yung mga turo sa school, hindi na maintindihan, pa iba-iba. Yung mga kwentong kutsero, nakalagay sa book, hindi mapagkatiwalaan yung mga author ng mga libro. Dahil wicked din yung mga author ng libro. Pero ang author ng Bible, si Almighty Father, He is good, He is for justice and truth. Pati na rin yung mga leaflet, no? Huwag na kayo mag-leaflet. Yung mga leaflet na bigay sa inyo ng inyong mga religious institution, mas maganda kung Bible, ha? The best ang Bible. Dito lahat natin matututunan. Ang tinuturo sa Bible, hindi lang yung buhay dito sa mundo, kundi buhay after the life that we have here on earth. Verse 9. He has sent redemption to His people. He has commanded His covenant forever. Holy and awesome is His name. Covenant forever. Hindi matatapos yung covenant. Yung covenant, yung promise that the Almighty Father will take good care of us. Na tayo ang kanyang portion. Yun ang kanyang covenant. Mahal na mahal niya tayo. Kailangan makauwi tayo sa tatay natin. Kung ayaw niyo pang umuwi, wag na muna kayo umuwi. Kung ayaw niyo pa, no. So baka Lord, hindi muna, Lord.
Pinasa na kay Almighty Father lahat ng time kung kailan tayo niya pauwiin. Pero kung ayaw pa ninyo, magpe-pray tayo kay Almighty Father, no? Kung ayaw pa ninyo. Verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do this commandments. His praise endures forever. Pag meron tayong takot kay Almighty Father, may respeto, may pagmamahal, yun ang umpisa ng wisdom. Akala ng tao, ang wisdom ay dapat mag-aral ka ng matagal sa school. Hindi yun ang wisdom. Mababang klase lang yun ng knowledge na hindi ka tanggap-tanggap kay Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father, yung highest form of knowledge, yung mahalin siya. 1 Corinthians chapter 3 verse 18 to 23. Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, kung meron mang matalino sa inyo sa ngayong panahon, let him be a fool that he may become wise. Anong ibig sabihin ito? Magpapakumbaba tayo kay Almighty Father. Let him become a fool that he may become wise. Dahil ang mga taong naniniwala kay Almighty Father, laging sinasabihan ng mga foolish people tayo, di ba? Ay, nababaliw na yan, kung ano-anong sinasabi niyan, baka kung ano. Hayaan natin sila, tawagin tayong fool sa mata ng mga tao. Nang sa ganon, maging wise tayo that he may become wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. So yung mga wisdom na sayings ng mga tao dito sa mundo, kay Almighty Father, it's foolishness. Kaya kung bilib na bilib kayo sa mga taong full of wisdom, full of wisdom yung tao na yun. Huwag kayong mabibilib. Ha? Kasi kay Almighty Father, it's foolishness. Kung may napakatalino naman ng tao na yun, huwag kayong mabibilib. Dahil it's foolishness yon sa paningin ni Almighty Father. Diba, napakatalino, ang daming medal nun. Graduate yun ng pinakasikat na educational institution sa buong mundo. That's foolishness with God. For it is written, He catches the wise in their own craftiness. Sinong mga gumagawa ng, sa tingin ninyong He catches the wise in their own craftiness? Example, Galileo Galilei, si Darwin, si paring Darwin, si Copernicus. Yung mga sineselebrate ng mga tao dito sa mundo ng society natin na itinuturo sa school. Foolishness yon. Foolish yung mga tao na yun na nasa libro ninyo. Na kunyari napakagaling. Those people, they are not wise. They are foolish kasi hindi nila kilala si Almighty Father. Hindi sila takot kay Almighty Father. Hindi sila takot magsinungaling. Verse 20, and again, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are futile. Walang kwenta, walang value. Alam ni Almighty Father ang isip ng mga wise people, they are futile. Yung mga wise na sinasabi ng mga tao dito, ay napaka-wise ni sino ba yung si Einstein, no? Sino ba yun? Mga si Madam Curie. O kala niyo wise yun? Hindi. The Lord knows the thoughts of the wise, that they are futile. Pag hindi nila kilala si Almighty Father, they are foolish people. Verse 21, therefore let no one boast in men. Hindi tayo makakapagyabang. For all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all are yours. And you are Christ's, and Christ is God's. Wala tayong may pagmamalaki. Ha?
The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do His commandments. Yung mga sumusunod kay Almighty Father, yun ang mga wise people, yung mga nagmamahal kay Almighty Father. Dahil alam nila na kay Almighty Father lahat. Kahit pa sabihin na tayo ay foolish dito sa mundo na to, pero ang tingin sa atin ni Almighty Father, kung mahal natin siya, nirerespeto natin siya, may takot tayo sa Kanya, wise tayo sa paningin ni Almighty Father. Ang wisest decision na gagawin natin ay ang mahalin siya. Maniwala sa Kanya. Magkaroon ng faith sa Kanya. At kay Jesus Christ. Psalm 112. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in His commandments. Inulit-ulit, yung may takot kay Almighty Father. Yun ang mga righteous people. Na sila ay gumagawa ng righteousness sa paningin ni Almighty Father. Willing tayo, masaya tayo na sinusunod ang commandments ni Almighty Father. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in His commandments. His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches will be in His house, and His righteousness endures forever. Hindi kukulangin pag sinasabing wealth and riches. Wealth and riches is not just material things, no? Kundi ano to, spiritual riches. At ang kayamanan natin, si Almighty Father, kahit na tayo ay mahirap dito sa mundo na to. Pero mayaman tayo dahil ang tatay natin, si Almighty Father. Hindi man makita ang ating kayamanan ng mga tao, pero si Almighty Father, alam niya dahil tayo ay kanyang mga children. If we have Him, we are satisfied and complete. Because we have everything and so much more if we love our Father, if we obey His commandments. And His righteousness endures forever. Hindi lang once lang natin gagawin yung righteousness, no? Kundi sa buhay natin na ito, hindi lang ipapractice natin yon para maging ugali natin. Sa una, mahirap. Pero tuturuan natin ang sarili natin with the help of Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Verse 4, unto the upright there arises light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. Merong light sa darkness. Pag tayo ay sumusunod kay Almighty Father. Kahit madilim ang ating future, hindi natin makita, it's bleak. Pero si Almighty Father, alam niya yung future natin kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. For He is gracious, full of compassion and righteous. Si Almighty Father. A good man deals graciously and lends. He will guide his affairs with discretion. Ang tao, dapat makipag-deal siya, makihalubilo sa mga tao, graciously and lends. Tumutulong. With kindness. Kasi, He will guide His affairs with discretion. God Almighty will protect us. God Almighty will protect the man who deals graciously and lends. Tumutulong, kind, no?
Pero, hindi mo ipagsasabi na, o tumutulong ako sa kapwa-tao ko, mabuti akong tao. Hindi mo sasabihin yun kasi pag ginawa mo yun, mayabang ka, arrogant ka. Ayaw ni Almighty Father ng arrogant. Verse 6, surely He will never be shaken. The righteous will be in everlasting remembrance. Yung tao na gumagawa ng kabutihan, graciously and lends, tumutulong, nang hindi nagyayabang, nagpapakumbaba, binibigay lahat kay Almighty Father yung kanyang faith, that person will never be shaken. Bakit? Because of a sure foundation. Ang sinong sure foundation natin? Si Jesus Christ, si Almighty Father. Ang high priest ni Almighty Father, si Jesus Christ, a sure foundation or rock, immovable. He will never be shaken. Hindi siya matitinag. The righteous will be in everlasting remembrance. Ano yung everlasting remembrance? Hindi kakalimutan ni Almighty Father. Dahil alam natin na yung mga taong, mga souls sa mga tao na wicked, kinalimutan na ni Almighty Father ang kanilang mga pangalan. Kinalimutan na sila ni Almighty Father. Pero, the righteous will be in everlasting remembrance. Hindi kakalimutan kasama ni Almighty Father. Ibig sabihin mapupunta sa eternal salvation. Everlasting kingdom. Pag sinasabing everlasting remembrance. He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. Hindi matatakot sa kung ano mang mga bagay sa mundo na to. Kasi yung puso niya, steadfast, stable. Steady lang. Faithful and loyal. Yung ibig sabihin steadfast. Naka-steady lang. Hindi pa nagwe-wave, no? Hindi gumagalaw. Ano ba tawag doon? His heart is steadfast, trusting in the Lord. Yung faith niya, hindi natitinag. Kaya hindi siya natatakot sa mga bagay. Pag may nagbabalita, o may bagyo. May bagyo ba? Okay. Oh, darating daw ang lindo. Oh, meron ba? Oh, si Almighty Father kasama ko. Kaya hindi tayo matatakot. Yung mga nasa news, no? Kahit may darating, hindi tayo matatakot. Because his heart is steadfast, trusting in the Lord. Pag darating si Jesus Christ, hindi tayo matatakot, matutuwa pa tayo. Pag darating na si Jesus Christ. Maraming tao nagpe-pray na dumating na si Jesus Christ. Na they're praying to the Almighty Father to send to us Jesus Christ already. Gusto nila dumating na si Jesus Christ. Hindi pa dumating si Jesus Christ, pero darating siya. We will trust our Father. Hindi natin alam yung date o yung time. Si Almighty Father lang nakakaalam. Hindi sasabihin ni Almighty Father. That para lagi tayong ready. For the Almighty Father to know who are His. Alam na ni Almighty Father kung sino ang Kanya. Yung mga tao, kailangan continuous na mag-antay. Gaya ng parable of the 10 virgins. Verse 8, his heart is ever established. He will not be afraid until he sees his desire upon his enemies. Ano yung desire ng kanyang puso upon his enemies? That the Lord will avenge us. Na nasa book of Revelation, dahil ang enemy natin ay yung principalities of this world. Yung mga tao, mamahalin natin, patatawarin natin. Verse 9, he has dispersed abroad. He has given to the poor. His righteousness endures forever. His horn will be exalted with honor. So ito ay binabanggit si Almighty Father to. He has dispersed abroad. He has given to the poor. His righteousness endures
forever. Hindi magbabago yung kabutihan ni Almighty God. His horn will be exalted with honor. His strength, no? Yung horn, ibig sabihin is strength. The wicked will see it and will be grieved. He will gnash his teeth and melt away. The desire of the wicked shall perish. Pag sinasabing gnash his teeth and melt away, there will be weeping and gnashing of teeth sa sobrang galit. Binanggit itong gnash his teeth and melt away. Luke chapter 13 verse 28. There will be weeping and gnashing of teeth when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God and yourselves thrust out. Hindi ka nakasama. Ito ay binanggit ni Jesus Christ. 28. Excuse. There will be weeping and gnashing of teeth when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God and yourselves thrust out. They will come upon the east and the west, from the north and the south, and sit down in the kingdom of God. And indeed, there are last who will be first, and there are first who will be last. Si Jesus nagbanggit nito. Pag sinasabing weeping and gnashing of teeth, makikita mo na sila ay nasa kingdom of God. Binabanggit sa Abraham, Isaac, and Jacob. Pero yung mga tao na hindi nakapunta sa kaharian ni Almighty Father, sila ay magagalit, maiinggit, matatakot. Lahat na ng emotions. Kaya nga, He will gnash his teeth and melt away. The desire of the wicked shall perish. Nabanggit din sa Matthew chapter 8 verse 12, yung gnashing of teeth. But the sons of the kingdom will be cast out into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Matthew chapter 13 verse 42. And will cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. Ba't tayo napunta ron? Kasi nabanggit dito, gnashing. He will gnash his teeth and melt away. The desire of the wicked shall perish. Psalm 113. Praise the Lord. Praise, O servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. May kanta na naman ito, no? Kalimutan ko. Verse 3. So, pinupuri, no? Pupurihin natin lagi si Almighty Father. Ginagawa ni David, pinupuri niya lagi si Almighty Father, kaya nga lagi may praise the Lord. Blessed be the name of the Lord. Praise, O servants of the Lord. Tayo na mga servants si Almighty Father, purihin natin siya with our whole being. Verse 3. Blessed be the name of the Lord. Verse 2. From this time forth and forevermore. Ngayon hanggang for all eternity. From the rising of the sun to its going down, the Lord's name is to be praised. Yung dawn, pagtaas ng sun hanggang sa gabi, hanggang sa pagtulog, walang tigil. The Lord's name is to be praised. Paano pa natin mapipraise si Almighty Father? By doing good deeds, obeying His commandments. Yun ang isa sa form of praising our Father, remembering Him. Loving our brethren. Kanta to sa sa Sunday school. Kasi nung bata ako sa Sunday school. From the rising of the sun
until it's going down of the same. The Lord's name is to be praised. Yan, ganun ang kanta ron. Mataas na yung boses. Praise be the Lord. Mataas na yun eh. O sino makausap ko? Ako lang. So from dawn to dusk, sa pagtaas ng araw hanggang sa pagbaba ng araw, hanggang sa pagtulog, the Lord is high above all nations, His glory above the heavens. Who is like the Lord our God, who dwells on high? Sino ang kagaya ni Almighty Father? Who humbles Himself to behold the things that are in heavens, or in the heavens and in the earth. Laging binabanggit na who is like the Lord our God. Kasi dapat maging kagaya tayo ng tatay natin. For now, I'm not yet perfect. Pero dahil kay Jesus Christ, maganda ang tingin sa atin ng tatay natin. Who humbles Himself to behold the things that are in the heavens and in the earth. He raises the poor out of the dust and lifts the needy out of the ash heap. Siya ang tumutulong sa atin, yung tatay natin. Pag sabing poor and needy dito, hindi lang ito yung poor in material things, no? Spiritually poor. Yung mga taong vulnerable, mga nangangailangan. Hindi lang ito yung materially poor or poor in this world. Hindi literal na poor, meaning, kundi figuratively speaking. He raises the poor out of the dust and lifts the needy out of the ash heap, that He may seat him with princes. Si Almighty Father ang nagsasave sa atin. Baka sabi niya, bakit sinasabi mo na si Almighty Father nagsasave sa atin pero pinadala si Jesus Christ? Si Almighty Father, dahil pinadala niya si Jesus Christ na isave tayo. At si Jesus Christ, dahil He gave His life for us, His friends. He sacrificed His life for us. Yung buo niyang pagkatao, pati buhay niya, ibinigay niya for us. Si Almighty Father, kaisa-isa niyang anak, only begotten Son, si Jesus Christ. Ibig sabihin buo, yung kayamanan ni Almighty Father, ibinigay sa atin. Dahil mahal niya rin tayo, dahil anak niya tayo. Dahil alam niya na magtatagumpay si Jesus Christ. That He may seat him with princes. Tayo yon. Nang sa ganon maitaas niya tayo, makasama natin siya, makasalamuhan natin siya. That He may seat him with princes. Pag sinasabing prince, marami to princess, may S, maraming prince. With the princes of His people. Kasi nga, lahat ng mga kasama ni Almighty Father, yung heavenly hosts, considered as prince yon or princess. Walang, hindi babae na princess, no? Princess, ganon. With the princes of His people, He grants the barren woman a home, like a joyful mother of children. Praise the Lord. He grants the barren woman a home, or childless woman a home. Pag sinasabing barren woman or childless woman, kasi pag isang babae childless siya, parang may kulang sa kanya. Malungkot siya. He grants the barren woman a home, nag-iisa lang kasi siya. Iniwanan na siya. So tayo, para tayong barren woman or childless
malungkot, hindi kompleto. Hindi tayo kompleto pag wala yung tatay natin. Like a joyful mother of children, praise the Lord. So pupurihin natin lagi yung tatay natin. From the rising of the sun to its going down of the same. The Lord's name is to be praised. Napakabait ni Almighty Father. Hindi niya tayo pababayaan. Hinihingi lang niya ay ang we must obey His commands, His statutes, His ordinances. Dahil He is holy. Hindi tayo makakasama ni Almighty Father kung tayo ay wicked. Kaya kinakausap niya tayo na sundin natin siya, nakilalanin natin siya, mahalin natin siya. I-treasure natin yung tatay natin dahil siya ay ating real treasure. I-keep natin. Kung may treasure man kayo dito sa mundo, di ba, kinikip ninyo dahil ito mahalaga tong treasure na to. Ano bang makikita ko treasure? Treasure. I-keep ninyo, mahalaga sa akin to, hindi ako mabubuhay pag wala nito. Ganon. Kunyari cellphone ninyo, no? Parang yung cellphone ninyo ang treasure. Pag hindi ako mabubuhay pag wala yung cellphone ko, di ba, ganon yung mga ibang tao. Ngayon, si Almighty Father, kailangan ko si Almighty Father. Hindi ako mabubuhay nang wala si Almighty Father. Dahil siya ang aking kayamanan. Siya ang kayamanan natin. Siya yung totoong nagmamahal sa atin. Yung mga tao, hindi naman nila tayo mahal eh. Pero kahit hindi nila tayo mahal, mamahalin natin sila. Walang hidden agenda si Almighty Father. Righteousness and holy. Truth. Si Almighty Father sa atin. Yung iba may hidden agenda. Pero si Almighty Father, wala. Ang gusto niya, makabalik tayo sa Kanya. Dahil gusto niya i-share sa atin yung mga kung anong meron siya at kung anong meron si Almighty Father, lahat. Because our Father created this world. Thank you, and God loves us all so much.